Hey guys! Good morning! Welcome back to our channel, The Eton Squad. My name is Addie. So for today's video, si Kabayan muntik nang ma-hold dahil sa dala niyang item sa kanyang bagahe. Muntik na siyang hindi pinasakay kasi nga bawal daw yung dinala niya na nasa bagahe niya nung chine-check. At meron pang komosyon na nangyari between ni Kabayan at sa airline staff. So alamin natin, sino ba ang may pagkakamali? Si Kabayan ba o yung airline? Ating i-analyze kung bakit napunta sa sitwasyong ito ang ating kababayan. Details coming up. So, itong si Kabayan, paalis na siya ng Pilipinas. So, pabalik-balik na siya sa Pilipinas at sabi niya, palagi naman daw siyang nagdadala ng item na ito. Papasok man or paalis, wala namang naninita. But this time, this was just recent. I think last month lang ito, nung pauwi siya ng Amerika. Yun na nga, nasita siya. So medyo may kaguluhang nangyayari at may ginawa din si Kabayan. Ang pinaka hindi ko nagustuhan is yung isang comment ng airline agent. Kasi medyo below the belt na talaga yung yung comment niya. Kasi itong si Kabayan, transgender siya. Pero kung tanungin ka ng ganon, medyo na talaga yon. Parang nakaka-insulto na yung pagtatanong ng airline staff and it's not part of your job anymore to ask that particular question. Hindi ko lang sure kung itong si Kabayan nilagay niya itong item sa carry-on niya or sa check-in. Kasi kung itong item na ito, ibabahagi ko sa inyo ito maya-maya. Kasi kung nilagay niya ito sa check-in niya, for sure, lulusot ito. But if it was placed on the carry-on bag during the final security check, siguro ito, nung nakita, kaya hindi pinalampas. Kaya ito yung naging scenario niya sa airport at sana may makukuha tayong aral sa mga biyahero nating kabayan at sana hindi ito mangyari sa inyo. At least, kung may masasabi kayo sa pangyayari, ano kaya ang naging pagkukulang ng airline or may pagkukulang din ba ang ating kabayan? So, posted ito October 27. Gaya nga ng sabi ko, this was very recent. It involves Philippine Airlines. So, ito yung hinanakit ni Kabayan kasi pinost niya ito sa kanyang Facebook account. Ibe-blur ko lang yung pangalan niya for privacy sake kasi ayoko namang mabash or something dahil dito. Pero may kamalian din naman yung airline staff, in my opinion. So, sabi niya, dang, all the Bear Brand and Milo packs were thrown into the trash in NAIA. They said it is not allowed. So, doon sa kakaalis lang ng Pilipinas, bawal na ba talaga ang Bear Brand at saka Milo na dalhin? But previously, I brought some with no issues. Allowed only daw if I have kids with me. Does not make sense. Kaka-imbierna. So, kung may anak ka, pwede kang magdala kahit ilan. But if you don't have a child with you, bawal. Gaya nga ng sabi niya, nakailang beses na din siyang nagdala ng ganito, hindi naman nasita. But this time, sa pag-uwi niya, bawal na daw. At dahil tariray ako, binoksan ko isa-isa at winagwag sa basura kesa naman pakinabangan ng mga crocodiles. So, eto yung ginawa niya sa Milo at Bear Brand. Binuksan niya at tinapon niya sa basurahan. So, ayan, sa nakikita niyo sa picture, meron din siyang video nito at mukhang tigwa 1 kilo yung Milo at Bear Brand na dala niya. So, I wasn't aware na bawal na pala ito. I'm not sure bakit bawal. Kung sa carry-on ito, bawal talaga. Kasi it's more than the quantity. Bawal talaga yun. Alam naman natin. Pag carry-on, limited. But if this was placed in the check-in bag, makakalusot to. I don't know, pero wala talaga akong tiwala sa mga personnel sa NAIA. As in, wala. I don't really blame her with all the news and
other kababayans of ours who went through horrible experience at NAIA, hindi mo siya masisisi. Definitely, NAIA is the worst airport and Philippine Airlines agent are a disappointment. I was in their Mabuhay Miles lane and they kept me waiting for 30 minutes while nagchichismisan sila, then left. I transferred desk 3 times. Tapos, ginarag ako at the end dahil magsasara na ang counter. The sad part, PAL agent are insensitive to gender issues. After I handed my passports, sabi ba naman, nagpa-sex change ka na? And I stand straight and look at her in the eyes but was quiet. I was in a hurry. Gusto ko sana siyang sagutin, pakialam mo kung may puday ba or pek-pek ako. Pero deadman na lang ako. I don't know how that question is necessary for me to enter the waiting or departure gate. Ang haba pa ng pila sa immigration, mataray ang officer. Hearing the conversation with passengers ahead of me, so I transferred sa isa. Buti na lang may special card ako with a privilege, so I went through a special lane with a breeze. Hi, Pilipinas! Bakit mahal pa rin kita kahit nakakapagod kang mahalin? Bakit binabalik-balikan ka? Promise, babalik ako ulit. I love that part of her statement at the very end, na bakit ang hirap-hirap mong mahalin Pilipinas pero pabalik-balik pa rin kahit yun bang niloloko ka na't lahat-lahat, sinaktan ka na't lahat-lahat, pabalik-balik ka pa rin. So, her experience are just one of those na na-experience din ng ibang pasahero. Kasi may mga times na pwede yon, may mga times naman na hindi pwede. So, wala silang concrete rule na sinusunod minsan kasi may nakakalusot, may hindi nakakalusot. So, depende kung sino ang duty that day. Pero yung pinaka-off sa akin is yung tinanong siya kung nagpa-sex change na ba daw siya. Kasi sa pagkakaintindi ko, siya ay transgender. Siguro sa passport niya, lalaki pa yung figure niya doon. Then the way she dressed up that day, babaeng-babae. Kaya siguro natanong, but it was really rude to ask that. That's too personal. For me, it's too personal. Ikaw, kabayan, anong opinion mo doon? Personal ba yung pagtatanong ng PAL agent sa kanya? Kasi nakita ko yung nakita ko yung Facebook niya. That's why I was able to determine who he or she. So, yung issue niya with Milo and Bear Brand, siguro nga, nasa carry-on yun kasi hindi niya nabanggit yun. Baka nasa carry-on kasi yun, kaya hindi nakalusot. Kasi, bawal talaga kung sa carry-on. Like I said earlier, kung nasa check-in yon, pwedeng-pwede. So, importante talaga, kabayan, na alam mo yung mga rules ng mga items na pwede mong dalhin at hindi mo pwedeng bit-bitin, papasok man ng Pilipinas or paalis. Kasi, hindi lang yan arrival protocols ng mga items that you are bringing in into the Philippines. Meron din yan during departure. So, kung ayaw nating ma-hassle, let's follow every airline's rule. Basahin nyo talaga kung saan kayo nag-book. Kasi may kanya-kanya yan silang rules when it comes to goods that you're bringing in or paalis ka man ng Pilipinas during departure. So, etong si kabayan, medyo na-hassle talaga siya. Though may access naman siya sa Mabuhay Lounge daw kasi he's a Mabuhay Miles member, pero yun nga, pinahirapan din siya. Ang dami ko na rin naririnig na bad feedback about Philippine Airlines. But so far, for me, kasi Philippine Airlines talaga kami sumasakay, wala pa naman. God forbid, sana hindi namin ma-experience yung mga yon. But I feel sorry for our kabayan dahil sa hassle na na-experience niya, na paalis na lang siya ng Pilipinas, ganun pa, after nag-enjoy sa vacation niya dito. And hopefully, airline staff, I hope airlines would train their staff to be more sensitive when it comes to gender issues. Kasi you are not in the right position to judge somebody and ask them a question like that because you don't have the right. Alam mo yun? Nakaka-insulto kasi yung pagtatanong sa kanya if
sex change na ba daw? Eh, anong pakialam mo? Is that related to traveling? Kasi kung i-analyze mo, siguro, kaya natanong niya yon, gaya ng sabi ko kanina, eh, yun sa pasaporte niya, lalaki siya, then the way she presented herself, eh, mukha talaga siyang babae. But even though, you can ask nicely, and I think they are trained to ask nicely, or interview the passengers nicely. Wag yung bigla-biglang ganun, tatanungin ka, eh kahit naman ako may MBR na din, di ba? Pero ano yung masasabi mo, kabayan, sa scenario na nangyari sa kanya doon sa Milo at Bear Brand na hindi niya pinalampas talaga, sinira niya, binuksan niya, tinapon niya sa basura. I think nakita din yun kasi nga ayaw niyang magamit pa ng mga Crocs daw, sabi niya. Kaya, ayun, tinapon niya sa basurahan. Sayang din naman. Pero kung nakita nyo yung pictures at the videos, eh mukhang malalaking pack talaga yung dinala ni kabayan. And like I said, be very careful packing items on your carry-on. Kasi sa carry-on, limited. Sa carry-on kasi 7 kilos lang, 15 pounds. So, dapat, pasok yun dun. Kung gusto mong magdala ng maramihan, dun yan sa check-in. Para makalabas talaga ng bansa. Kung gusto mo siyang dalhin sa bansang patutunguhan mo. So, I feel sorry for kabayan, pero positive pa rin siya on the very last statement kasi kahit sobrang hassle yung nangyari sa kanya, eh babalik at babalik pa rin siya sa Pilipinas. Iba pa rin ang Pilipinas. So, I don't know with you guys if you have experienced this worst case scenario at the airport, but still, coming back to the Philippines kasi iba talaga ang Pilipinas. Kaya nga sinasabi nila only in the Philippines kasi ang dami mo talagang may experience. Pero sana kabayan, eh, may nakuha tayong lesson sa nangyari sa kanya and hopefully may apply nyo ito on your future travels at maiwasan ang hassle sa airport para wag na tayong bad vibes. Good vibes na lang lagi. So ito po ang latest. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay, tiwala at suporta sa aming channel, The Eton Squad. Kung kayo man po ay may mga katanungan, maaari lang pong mag-comment sa video ito at sasagutin po natin yan sa abot ng aking makakaya. Muli kabayan, ako'y nagpapasalamat at naway ang inyong biyaheng papuntang Pilipinas man or paalis ay maging smooth, hassle-free at stress-free. Magkita-kita po tayo sa ating susunod na travel update. Stay safe, stay healthy, and God bless everyone.